Good evening, everyone. Tonight, I am going to explain what is Kruskal algorithm. Kruskal algorithm is a greedy algorithm used to find the minimum spanning tree, or MST, of a weighted graph. A minimum spanning tree connects all vertices in a graph using the least possible total age, weight, and without forming any cycles. This algorithm is commonly applied in network design, road construction, and communication system, where cost efficiency is important. So, kaning node 3, makita na to diri sa original graph. Node, connect ni siya gamit ang kaning edge. Edge is kaning line. And then, dapat walay looping nga mahitabo or cycle diri sa edge. Bawal mabalik. Same niyo. Makita na to nga nagtuyok-tuyok ra ang edge. And then diri sa kuan, minimum spanning tree, gigamitan na nato ni siya ani nga kuan, no? Minimum spanning tree. So makita na to kaning 1, 0, 7, kompleto ang nodes, wala na kuhaan. Ang nausab lang is kaning edge. Diri gi-apply na ang kuan, gi-apply na ang minimum spanning tree. Makita na to nga wala nay looping, wala nay cycle, no? What is Kruskal algorithm? Kruskal algorithm is a greedy algorithm used to find the minimum spanning tree, or MST, of a weighted graph. It focuses on connecting all vertices using the lowest possible total cost. The algorithm works by selecting edges in increasing order of weight, meaning it always chooses the cheapest available edge first. However, an edge is only added if it does not create a cycle. This ensures that the graph remains connected but avoid unnecessary loops. By repeating this process, Kruskal algorithm gradually builds a network that connects all vertices efficiently and cost effectively. So we have a short K-line. Kruskal's algorithm always pick the cheapest edge first as long as it doesn't form a cycle. Now, select edges in increasing order of weight. So, makita na to diri kani si B1, B2, B3 o B4 nga nodes. Awa ilang edge. Di ba? Cycle na makita na to diri ang cycle nagtuyok-tuyok ra. Gamit sila diri looping. And then diri sa spanning tree, pwede tanan edge ato ang i-forma basta dili lang maka-create og looping, mga unnecessary looping or cycle. Graph overview. So graph equals vertices or nodes. So kani si B1, B2, B3, B4 mo ni ato ang vertices. And then plus edges. Edges is kaning nag-connect sa mga nodes. And then edges have weights, which is kaning E1, E1, E2, E3, E4. And then ang goal is goal optimal connection, which means is ang tanan nodes dili mawala, dili makulangan, or walay mawala dapat diri sa pag magamit ang tawag spanning tree. Dayon walay looping nga mahitabo diri sa mga edge. Walay cycle si man makita na to. Good evening, good day, sir. I'm going to break down Kruskal algorithm. A popular method used to find the minimum spanning tree, MST. Ang goal sa MST o minimum spanning tree ay 1,
conical vertices. Every point in the graph must be reachable. Number 2, no cycles. There should be no loops. You shouldn't be able to start at one point and return to it without backtracking. And number 3, minimum total age weight. The sum of the costs or weights of the connecting lines must be low as possible. So ang pag sa process sa Kruskal algorithm sa aning minimum spanning tree, ang ato ang kuanan ni kay ang greedy approach kani lahi na ma-explain ana. So proceed ta diri sa why Kruskal's algorithm. It is better for sparse graphs. Kruskal is often faster when you have a graph with many vertices but few edges. Simple and easy to implement. This is because Kruskal's complexity depends heavily on sorting the edges. If there aren't many edges to sort, it's incredibly fast. And number 2 is efficient for sparse graphs. Mo to siya. Guarantees optimal solution. It is edge-centric. Kruskal's is intuitive if your data is already a list of connections and costs. You don't need to start from a specific route city. Just look at the list of prices and pick the cheapest one. And that's why it guarantees optimal solution. Now let's talk about the greedy strategy used in Kruskal algorithm. Number 1, choose the smallest edge first. Una, pinipili natin ang edge na may pinakamaliit na weight. Inaayos muna ang lahat ng edges from smallest to largest. Ang goal dito ay makabuo ng MST na may pinakamababang total cost. Pangalawa, make locally optimal decisions. Sa bawat step, gumagawa tayo ng locally optimal decisions. Ibig sabihin, pinipili natin kung ano ang pinaka-best sa kasalukuyang moment, kahit hindi pa natin nakikita ang buong result. This is why Kruskal algorithm is called a greedy algorithm. Pangatlo, avoid cycle formation. Kahit maliit ang weight ng edge, hindi natin ito pipiliin. Kung magpo-form ito ng cycle, importante na ang MST ay walang cycle. Kaya automatic na i-escape ang edge kapag nagdudulot ito ng cycle. Now let's move on to the core concept of Kruskal algorithm. 1. Each vertex starts as its own set. Sa simula, bawat vertex ay sarili niyang set. Ibig sabihin, wala pa silang connection sa isa't isa. Parang lahat ng nodes ay independent muna. 2. Edges merge two sets. Habang pumipili tayo ng edges, ang bawat edge na ina-add ay nagme-merge ng dalawang magkaibang sets. Kapag magkaiba ang sets ng dalawang vertices, pwede silang pagsamahin. Pero kapag nasa iisang set na, hindi na natin ina-add ang edge dahil magkakaroon ng cycle. Pangatlo, ends with one connected tree. Itutuloy lang ang process na ito hanggang lahat ng vertices ay mapasama nasa iisang set. Kapag nangyari yon, nakabuo na tayo ng isang connected tree. Ito ang tinatawag na minimum spanning tree. Now let's talk about the data structure used in Kruskal algorithm. Una, union find disjoint set. Ang pangunahing data structure na ginagamit ay ang union find, na tinatawag din na disjoint set. Ginagamit ito para i-manage ang sets ng vertices habang binubuo ang minimum spanning tree. Pangalawa, tracks connectivity. Ang union find ay nagtatrack kung alin sa mga vertices ang connected na. Through the find operation, nalalaman natin kung anong set kabilang ang isang vertex. Kung magkaiba ang set ng dalawang vertices, ibig sabihin pwede pa silang i-connect.
Pangatlo, efficient cycle detection. Dahil alam natin kung connected na ang mga vertices, madali nating nadidetect kung magkakaroon ng cycle. Kapag ang dalawang vertices ay nasa same set na, ibig sabihin may existing path na sila. Kaya kapag ina-add pa natin ang edge, magkakaroon ng cycle kaya automatic na ini-escape ang edge. So, my report is algorithm steps. So, what is algorithm steps? Ang algorithm ay isang sunod na malinaw na mga hakbang na sinusunod upang malutas ang isang problem o makakamit ang isang layunin. Short edges by increasing width. So, anong ibig sabihin ng short edges by increasing width? Inaayos mo na ang lahat ng edges mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na width. For example, ito, ikan sa pinakamababa hanggang sa pinakamalaki na width. So, pick smallest edge. So, ano ang ibig sabihin ng pick smallest edge? Kunin ang unang edge may listahan dahil ito ang may pinakamaliit na bigat. So, mauna siya A to B. Smallest man. Next, accept if no cycle is performed. So, ano ang ibig sabihin na accept if no cycle is performed? Suruin kung ang pinakadaragdag na edge ay bumubuo ng ikot na daan. Kapag walang cycle, check. Kapag may cycle, X or wag tanggapin. Example, si B is to C. So, wala siyang cycle. Check siya. Sa A to C, may cycle. Kasi A, B, C. Di kagaya sa BC, dalawang letra lang. So, yun sets. Kapag tinanggap ng edge, pinag-iisa ang dalawang verticals sa isang set, ibig sabihin, ituturing na salitang konektado. For example, CD. So lahat ng answer, so lahat ng result, ito ang lahat ng result. A to B, B to C, C to D. So, ganun lang. Kasimple ang explanation. Maraming salamat. Good evening, sir. No? So, ako daw si John Lennon Navarro, base IT 4A. So, naka-design sa ko nga ako yung mag-report sa application. First, itong i-discuss ang network design. So, network design, muna siya ang nag-minimize o nag-optimize sa data. So, we aim to connect multiple location using least cost and shorter total distance. So, example, ani kay natay road nga ato lang ibutang AB, no? AB. Nya, CAC, CBC, CBD, CD. Nya, ilang code? Kay 5, 3, 4, 6, nya, 2. So, using spanning tree, select na ko si A to C. So, ang codes ana kay 3. Nya, select pa to si C to D. So, yung codes 2. Ang B to C, 4. So, ang total codes ana niya kay 9. So, asam dito na nahitabo ang network design. So, gamit na ng network design, dito iyang gi-minimize ang data. So, iyang pagamay o iyang gitibo para dili na dako or larger data. So, next So, computer networks. So, si computer networks, mo siya best part for data transmission. So, nata example. So, imaginary lang example na to. Si connection o si delay niya. Si R1 to
R2 kay ang delay kay 2 ms. Si R1 to R3 yung delay 5. So si R2 si R3 yung delay 1 ms. So ang best path atong i-best path i-goal i-set ay i-send na to ang data from R1 to R4. So ay ang best path niya yung best magian ay si R1 to R2 to R3 R4. So yung delay 2 so naman si R2 R2 2 plus 1 plus 3. So i-add mo na siya mo na siya ang ms sa R4. So 6 ms. So last clustering and data analysis. So kasama niya siyang clustering and data analysis. So muna siya naga-insight sa data. So similar data points together without predefined levels. So example, natay customer age monthly spending. The customer A, iyang age kay 22. Iyang monthly spending 10K. Si customer B, imaginary lang nato niya siya pero ako na ning i-search na example. Wala ko'y mapakita sa inyo. Ato lang i-imagine because Pasko man karon no. So imagine lang. So si customer B, iyang age daw kay butang to 24. Nya yang monthly spending kay 12K. Nya si customer C nga na siya age nga 45. Tiguan na sa gamay no. Nya iyang monthly spending ibutang to sa 40K. Nya si customer D po no kay 47 yang age. Nya monthly spending 42K. So atong i-use na algorithm na clustering. K means clustering. So paano siya? Musulod na siya. So si cluster 1, yang allow, yang spend. Og si customer A, B. Si cluster 2, si C og D. Customer C og D. Older, niya high lang spenders. So ang target dire na tamo gawas ang kanang data analysis. Kay makuha man niya ang insight kung unsa imong target sa imong data niya ma-recommend nimo. So that's end of our report. So thank you and good night. Merry Christmas.